Si Sukune ay isang walang utak na tanga na aksidenteng nakapagpatala sa isang paaralan ng halimaw ngunit kailangan niyang itago ang kanyang pagkatao upang manatiling buhay. Gayunpaman, nang matuklasan ng isang magandang vampirang babae ang kanyang sikreto, na humaling siya sa kanya at gusto niyang inumin ang dugo mula sa kanyang leeg ngunit binigyan niya ito sa halip. Sa kanyang unang araw sa kanyang bagong paaralan, ibinaba siya sa isang hintuan ng boss at nang makita ang kakaiba at nakakatakot na kapaligiran, naramdaman niyang may kakaiba sa lugar. Bigla, nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa malayo at nagsimulang tumakbo. Ngunit ito ay papalapit ng papalapit hanggang sa natamba siya sa lupa ng isang babae na nakabisikleta. Mabilis siyang humingi ng paumanhin at nag-alok na tulungan siyang panasa ng dugo. Pero nang makaamoy siya nito, bigla siyang sumugod sa leeg nito para sumipsip ng dugo. Nang matauhan siya, napansin niya ang uniforme nito at sinabi na isa rin siyang freshman sa Yokai Academy. Tinanong niya ito kung galit ba siya sa mga vampira at nang sumagot itong hindi, sinabi niyang maging magkaibigan sila at pumayag naman ito dahil talaga namang maganda siya. Kalaunan, natuwa si Sukune nang makita kung gaano kabait ang guro at ang lahat hanggang sa ipinahayag nito na ito ay isang paaralan ng mga halimaw na gustong sakupin ang mundo. Gayunpaman, kailangan nilang manatili sa kanilang anyong tao para maitago ang kanilang lihim, habang ang sinumang tunay na. Ang taong papasok sa akademya ay agad-agad na mapupunta sa ibang mundo. Nang marinig ito, si Sukune ay nagsimulang manginig sa takot at muntik nang mapansin ng isang estudyante, pero nag-ambala silang lahat nang pumasok si Mocha sa klase at nagpakilala. Nang makita niya si Sukune, bigla siyang tumalon papunta sa kanya, tuwang-tuwa na magkaklase sila. Pagkatapos ng klase, habang magkasamang nakaupo sina Mocha at Sukune sa isang bangko sa labas, biglang sinunggaban siya ng isang estudyanteng nagngangalang Kamiya, at tinanong kung anong ginagawa ng isang pangit at mahinang tulad niya sa isang napakagandang babae. Itinulak niya si Sukune at inaya si Mocha na sumama sa kanya dahil mayroon daw siyang perpektong dila. Pero inismiran siya nito at sinabing kasama na niya si Sukune ngayon habang tumatakbo siya upang salubungin ang sugatang lalaki. Nang muling nag-iisa si Mocha kasama si Sukune, sinabi ni Sukune sa kanya na hindi siya mukhang vampira at ipinagtapat niya na ito ay dahil sa rosaryo sa kanyang leeg na nagsisilbing protection, pero kung aalisin ito, magiging nakakatakot siyang tunay na vampira. Gayunpaman, hindi niya ito maalis sa kanyang sarili at tiniyak ni Sukune sa kanya na, para sa kanya, palagi siyang magiging parehong Mocha na kilala niya. Niyakap niya ito nang marinig ito at sinabi sa kanya na siya ang kanyang unang pag-ibig. Pagkatapos ay muli siyang lumapit sa kanyang leeg upang sana'y sumipsip ng kaunti, ngunit natakot siya, naalala niya na sinabi niyang mayroon pa siyang ibang tunay na anyo, at agad na tumakbo paalis. Kinuha niya ang kanyang bag sa eskwela at nagplanong umalis ng paaralan, ngunit nasalubong siya ni Mocha upang tanungin kung ano ang problema. Sinabi niya sa kanya na ang gusto lang niya ay mag-aral sa isang paaralan para sa mga tao, ngunit sinubukan siyang pigilan nito. Sinasabing hindi dapat pumunta doon ang isang halimaw. Ibinunyag niya pagkatapos ang kanyang pagkamuhi sa mga tao, na nagsimula sa kanyang dating paaralan noong siya ay kinamuhian ng lahat dahil sa pagiging halimaw, at ito ang nagpaisip sa kanya na walang saysay ang kanyang pag-iral. Idinagdag niya na gamaan ang kanyang pakiramdam noong sinabi niyang okay lang maging vampira, ngunit biglang ibinunyag ni Sukune na siya ay isang tao. At nakapasok lang sa eskwelahan dahil sa pagkakamali. Lumayo si Mocha sa kanya, agad na nagulat, sinasabing hindi dapat narito ang mga tao sa eskwelahang ito. At nang makita ito, sinabi niya na kinamumuhian niya ang mga halimaw katulad ng pagkakamuhi niya sa mga tao. Agad siyang tumakbo, papunta sa hintuan ng bus kung saan siya ibinaba kanina at hinabol siya ni Mocha. Gayunpaman, biglang hamarang si Kamiya kay Mocha, nagbago anyo sa isang kalamidad, at sinimulang guluhin siya. Narinig ni Sukune ang kanyang sigaw mula sa malayo at bumalik para patigilin siya, ngunit basta na lang siyang tinabig ni Kamiya na parang laruan at gamulong siya pababasa. Bangin, agad na tumalon si Mocha para pigilan siya. Nagsimula siyang umiyak habang sinasabi sa kanya na ang gusto lang niya sa dati niyang paaralan ay isang kaibigan, pero napagtanto niya na malaki ang pagkakaiba ng mga tao at halimaw, at imposible ang pagkakaibigan sa pagitan nila. Muling lumitaw si Kamiya at tumayo si Sukune para ipagtanggol si Mocha, pero muli siyang nabugbog. Tumakbo si Mocha para salubungin siya, at habang nawawalan siya ng malay, sinasabi sa kanya na gusto pa rin niya ito kahit vampira siya, aksidente niyang nahila ang rosaryo nito at naputol ito.
Agad na nagliwanag ng matindi, at naging pula ang kapaligiran habang dumagsa ang mga paniki mula sa kung saan-saan para takpan siya. Pagkatapos, nagbago si Mocha at naging isang napakagandang babae na may matinding aura ng demonyo, kaya natakot si Kamiya nang mapagtanto niyang isa siyang vampira, isang halimaw na S-class. Sinubukan pa ring lumaban ni Kamiya, pero sa isang sipa mula kay Mocha, bumagsak siya sa pader. Pagkatapos, nahimatay si Sukune sa mga una ni Mocha at nagising kalaunan sa kanyang kondangan, pero nagulat siya na bumalik na ito sa normal, kaya nagtaka siya kung panaginip lang ba ang lahat. Di nagtagal, nalaman niyang isang beses lang sa isang buwan dumadaan doon ang bus, kaya kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na buwan para makaalis. Noon mismo, nakita siya ni Mocha, dumudugo ang mukha niya, at habang nililinis niya ito, muli siyang nauhaw at biglang sumugod sa leeg nito. Kinabukasan, tinanggap na ni Sukune ang bago niyang buhay kasama ang mga halimaw para lang sa buong buwan hanggang sa susunod na bus, at papunta sa klase, naisip niya na kailangan niyang itago ang pagkatao niya bilang tao. Sa sandaling yun, nakita ng ilang estudyante ang diyosa ng kagandahan na paparating at nagsimulang maging mga hanggal, umaasang mapapansin niya sila, pero sa halip ay niyakap niya si Sukune. Habang naglalakad sila, sinabi ni Mocha kay Sukune na alam niyang siguradong nalulungkot siya bilang nag-iisang tao sa gitna ng mga halimaw. Ito ang naging dahilan para magkaroon ng sandali ng pagtinginan ang dalawa. Sinabi niya pagkatapos na hindi siya nag-almusal kaninang umaga at nagpanggap na mahina, ngunit nang tangkain siyang alalayan, kumapit siyang muli sa kanyang leeg, na ikinatakot niya. Agad niya itong iniwan dahil ayaw niyang maging almusal nito. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang hardin, at habang iniisip niya ang paaralan, lalo siyang natakot. Gayunpaman, bigla siyang nakarinig ng sigaw ng isang babae at, paglapit sa kanya, sinabi nito sa kanya na nahihilo siya at hiniling sa kanya na tulungan siyang tumayo, ngunit hindi niya alam na pinapanood siya nito noong kasama niya si Mocha. Nagulat si Bro noong una nang makita niya ang kanyang daladala, at nang tulungan niya itong tumayo. Idinikit niya ang mga nakalaylay na yun sa kanya, nagpadala ng kuryente sa kanyang utak. Samantala, nakonsensya si Mocha dahil hindi niya maalis ang tingin sa dugo ni Sukune at naisip na humingi ng tawad sa kanya. Nagpasya si Sukune na dalhin ang kakaibang babae sa klinika, at habang sila ay naglalakad, nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanya, ipinaliwanag na mahina na siya simula pagkabata. Gayunpaman, idinagdag niya na palagi siyang nakakakuha ng lakas kapag idinidikit niya ang kanyang dibdib sa isang bagay, kaya sinimulan niyang idikit ang mga ito sa kanya. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang Kiramo at hiniling na maging kaibigan niya, bago biglang inaakit siya. Agad siyang hinawakan ni Sukune at sinimulang pisilin ang kanyang dibdib. Nakita sila ni Mocha at nagulat, ngunit gumamit si Kiramo ng isa pang mahika para maakit siya at ilayo. Sinubukan siyang tawagin ni Mocha para maghintay, ngunit sinabi niya na hindi siya maghihintay dahil nakikita lamang siya nito bilang kanyang almusal. Samantala, habang papalayo siya, nagtataka siya kung bakit niya nasabi yun sa kanya. Nang maglaon sa klase, inisip ni Mocha kung ano ang relasyon ni Sukune at Kiramo, habang nagtataka pa rin si Sukune kung bakit niya nasabi ang ganoong bagay. Naisipan niyang humingi ng paumanhin sa kanya pagkatapos ng klase, pero pagkatapos ng klase, nawala si Mocha bago pa man siya makapagsalita. Nakasalubong ni Kiramo si Mocha sa pasilyo ng eskwelahan at sinabi sa kanyang ginugulo niya ang kanyang dakilang plano. Nagtaka si Mocha kung ano ang sinasabi niya, at sinabi ni Kiramo na plano niyang gawing sunod senior ng lahat ng lalaki sa akademya pagdating sa pag-ibig, pero nahuhulog ang loob ng lahat ng lalaki kay Mocha. Kaya naisipan ni Kiramo na kunin si Sukune para sa sarili niya para talunin si Mocha. Sa sandaling yun, lumitaw si Sukune, pero nang tangkain niyang humingi ng tawad kay Mocha sa sinabi niya kanina, tinignan ulit ni Kiramo ang kanyang mga mata. At siya ay nahipnotismo. Muli niyang sinabihan ng mas asama si Mocha, na nagdulot sa kanya ng pag-iyak, at tumakbo siyang malungkot. Dinala siya ni Kiramo sa kanyang silid at tuwang-tuwa nang makita si Mocha na umiyak, pero nakonsensya si Sukune. Balak sana niyang humingi ulit ng tawad, pero hinarang ni Kiramo ang kanyang dibdib sa kanya, sinasabi na huwag siyang mag-alala tungkol sa babaeng yun. Kasabay nito, si Mocha ay nakaupo mag-isa sa labas, malungkot habang iniisip kung kaibigan ba talaga siya ni Sukune dahil sa masarap niyang dugo.
Gayunpaman, bigla siyang nakarinig ng boses mula sa kanyang rosaryo na nagsasabi sa kanya na ginawa iyon ni Sukune dahil siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng Geuma ng succubus. Sinabi pa ng boses na sinumang tumanggap ng halik ng succubus ay magiging sunod Sanyaran at mauubusan ng lakas hanggang sa mamatay. Samantala, sa sandaling yun, bigla nang sumugod si Kiramo kay Sukune, handa ng maglambingan. Sinabi niya sa kanya na ito ang unang pagkakataon na susubukan niya ang kapangyarihang ito, at muli siyang hinipnotismo. Lumapit siya para halikan siya, ngunit nagulat siya nang yakapin lang siya nito at sinabing hindi niya ito magagawa. Nagalit siya at agad na nagkaroon ng mga pakpak, nanunumpang kukunin ang lahat kay Mocha. Ngunit bago pa niya ito atakihin, sinipa siya ni Mocha palabas ng bintana. Bumalik siya, at hinayla ang mga ito palayo gamit ang kanyang buntot habang siya'y lumilipad paalis. Ibinagsak niya ang mga ito sa gitna ng isang kagubatan at sinimulan silang salakayin. Mabilis na sinabi ni Mocha kay Sukune na sirain ang kanyang rosaryo gaya ng dati, ngunit nang subukan niya, nahirapan siyang sirain ito, kaya tinakpan siya ni Mocha habang sumasalakay muli si Kiramo. Nang makita ito, sinabi ni Kiramo na pinuprotektahan lamang niya ito dahil pagkain niya ito. Ngunit sinabi ni Mocha na hindi niya habol ang dugo ni Sukune, ngunit itinuturing niya itong isang mahalagang kaibigan. Dahil dito, naramdaman ni Sukune na kailangan niya itong protektahan, kaya tumayo siya at handang samalo ng isang atake para sa kanya, hindi na pagtatanto na hindi niya sinasadyang nasira ang rosaryo. Nagbagong anyo si Sukune, agad sa kanyang mas mabagsik na anyo, at isang malakas na aura ang bumalot sa paligid, na nagdulot ng matinding takot kay Kiramo. Gayunpaman, sinabi ni Kiramo na hindi siya magpapatalo sa kanya dahil may mahalaga siyang misyon, na ang humanap ng mga lalaki at pumili ng itinakda mula sa kanila upang hindi maubos ang kanyang lahi. Sumugod si Kiramo para atakihin si Mocha, ngunit hinawakan nito ang kanyang buntot at pinatalsik siya sa isang sipa. Nilapitan siya ni Mocha, na balak baliin ang mga pakpak ni Kiramo para hindi na siya makalipad muli. Ngunit mabilis siyang hinarang ni Sukune at sinabing tila hindi naman masamang tao si Kiramo. Tinanong ni Mocha kung paano niya nalaman yun, at sabi niya, magtiwala ka lang, kaya kinuha niya pabalik ang rosaryo at ikinabit ulit, at bumalik siya sa dati niyang sarili. Kinabukasan, sinabi ni Mocha sa kanya na may boses na nagsalita sa kanya mula sa rosaryo, kaya napagtanto ni Sukune na ang kanyang bersyon bilang vampira ay ibang-iba ang personalidad, pero sinabi niya na magkaibigan pa rin sila kahit ano paman. Pagkatapos noon, biglang sumulpot si Kiramo na may dalang cookies na espesyal na ginawa para kay Sukune, kaya nagtaka siya kung bakit sa kanya, at sinabi niya na pinili niya ito bilang kanyang itinakda. Ilang linggo pagkatapos, ang midterm, pinalaya, at nang suriin ni Sukune, napagtanto niyang mas matalino si Mocha kaysa sa kanya. Lumitaw si Mocha, at lahat ng lalaki ay humahanga sa kanya dahil maganda at matalino siya. Nakasalubong niya si Sukune, at nang papurihan siya nito sa kanyang matataas na marka, nagmungkahi siyang mag-aral silang magkasama sa susunod. Nang marinig ito, nainggit ang ibang lalaki, ngunit may isa pang estudyanteng nagngangalang Yukari na nanunood at humahanga kay Mocha. Maya-maya, may lumitaw na mga pasaway sa likod niya at sinimulang tuksuhin siya dahil nangunguna siya sa klase. May ilang bowl na mahimalang bumagsak sa ulo nila, at tumawa si Yukari sa sila, pero lalo silang nagalit, kaya sinubukan nilang sugurin siya. Mabilis na sumingit si Mocha para ipagtanggol siya, at nang makita nilang napunta na sa kanila ang atensyon, nagpas siyang umatras muna ang mga lalaki. Pagkatapos noon, pumunta sila sa cafeteria, kung saan nagpasalamat si Yukari kay Mocha sa pagligtas sa kanya. Napagtanto ni Mocha na mas bata siya ng 4 na taon, kahit na magkaklase sila, na nangangahulugang napakatalino niya para lumaktaw ng ilang klase. Gayunpaman, biglang inamin ni Yukari na gusto niya si Mocha at biglang yamakap sa kanya para maglamang. Pagkatapos ay niyaya ni Yukari si Mocha na lumabas, at nag-aalangan namang pumayag si Mocha. Ngunit dumudugo na ang ilong ni Sukune sa hindi makapaniwala. Patuloy lang si Yukari sa paghawak sa kanila, mga malambot na bagay, habang naglalakad si Mocha sa hallway, kaya naiinggit ang mga lalaki at gusto nilang sila na lang si Mocha. Naging hindi komportable si Sukune at tinanong kung ano ang ginagawa nila, pero sinabi ni Yukari na hindi dapat lumapit si Mocha sa isang tulad niya na walang alam. Napatahimik agad si Sukune dahil alam niyang tama siya, at naglabas si Yukari ng spell gamit ang kanyang magic wand na nagdulot sa isang locker at walls na malapit na manggulo kay Sukune ng mag-isa.
Ipinahayag niya pagkatapos na isa siyang mangkukulam at simula noon. Sa ganon, gagamitin niya ang kanyang mahika para itaboy ang sinumang susubukang lumapit kay Mocha. Samantala, ang mga nambubuli kanina ay nasa isang sulok, nakatingin pa rin kay Yukari ng may galit. Pagkatapos nito, si Sukune ay nasa infirmeria kasama si Kiramo, ginagamot ang kanyang sugat. Gayunpaman, masaya si Kiramo dahil, salamat kay Yukari, nakasama niya si Sukune nang silang dalawa lang. Agad niya itong itinulak sa kama at umakyat sa kanya para maging malandi. Samantala, sa labas lang ng infirmeria, binalak ni Yukari na alisin ng tuluyan ang kanyang karibal sa pag-ibig, kaya kinuha niya ang isang voodoo doll at sinimulang kontrolin ito hanggang sa umakyat ito kay Kiramo. At sinusubukang kumuha ng katas sa kanyang mga melon. Nagulat si Mocha nang makita niya ito pagpasok niya. At habang pilit ipinapaliwanag ni Bro na hindi iyon ang iniisip niya, hindi pa rin niya maialis ang mga kamay niya kay Kiramo. Di sinasadyang nahubad niya ang pantalon ni Kiramo at biglang natigilan sa nakita niyang likuran nito. Nang makita ito, nagalak si Yukari, ngunit ibinunyag nito na siya ang may kagagawan. Nagalit si Sukune sa kanya dahil sa ginawa niyang napakasama, pero pinagtanggol siya ni Mocha, na sinasabing bata pa lamang siya. Hindi kumbinsido si Sukune sa katuwa-tuwang palusot na ito at sinabi kay Yukari na kung patuloy niyang gagawin ang. Dahil dito, kamumuhian siya ng lahat at mauuwi sa pagiging mag-isa ng walang kaibigan. Sumagot si Yukari na hindi siya nababahala doon dahil isa siyang henyo at ayaw niyang makipagkaibigan sa mga bobo. Sinabi pa niya na lagi naman siyang nag-iisa, na nagpakita ng awa si Sukune, ngunit bigla niya itong binato ulit ng mga mangkok sa ulo at tumakbo palayo. Gayunpaman, habang tumatakbo siya, naalala niya ang kanyang pag-iisa at kung paano siya pinag-uusapan ng lahat, ngunit sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ayos lang siya, itinatago ang kanyang sakit. Saka naman siya itinumba ng mga nambubuli, at nagsimulang kulitin siyang muli. Samantala, sa loob ng silid-aralan, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Sukune at Mocha, kung saan kinwestiyon ni Sukune si Mocha dahil sa pagiging masyadong mabait kahit nagpakamaldite si Yukari. Ngunit sinabi ni Mocha na kaawa-awa si Yukari at tumakbo siya para hanapin ito. Sinabi naman ni Komaro kay Sukune na ang mga mangkukulam ay halos sa pagitan ng tao at halimaw, kaya hindi sila tinatanggap ng mga tao o halimaw, na nangangahulugang siguradong malungkot si Yukari. Nang marinig ito, napagtanto ni Sukune na katulad niya ito, at agad siyang tumakbo para habulin si Mocha. Sa mga oras na ito, si Yukari ay dinala sa isang maulang kagubatan, at nagbago ang anyo ng 3 buli. Sa mga taong butiki, handa na siyang lamunin. Sinubukan ni Yukari na gamitin ang kanyang mahika, pero sinira ng isa sa mga halimaw ang kanyang tungkod at sinabing mayroon siyang mas mahabang tungkod para sa kanya. Subalit, nang tangkain nilang atakihin siya, biglang sinabi ni Mocha sa kanila na lumayo kay Yukari. Lumapit siya kay Yukari, sinasabing okay lang humingi ng tulong kung kailangan niya ito. Sinubukan ni Yukari na magpanggap na okay siya, pero nawasak ang kanyang panangga nang sabihin ni Mocha na naging malungkot din siya noon at narito siya para tumulong, kaya napaiyak si Yukari. Nagalit ang mga taong butiki dahil binaliwala sila at sumugod. Agad-agad, pero sumugod si Sukune para sagipin si Yukari, pero nasugatan siya. Gulat na gulat si Yukari nang makita siya, at nagpaumanhin ito sa kanya dahil hindi niya naintindihan ang nararamdaman niya noon. Sumugod ulit ang mga taong butiki, pero lumipad si Komaro at tinangay sila. Lalo itong ikinagalit ng mga halimaw, at habang nagpaplano silang sumugod ulit, humarap si Sukune na parang bayani, pero biglang bumagsak dahil sa kanyang sugat at di sinasadyang naputol ang rosaryo ni Mocha. Isang malakas at nakakatakot na aura ang biglang bumalat sa hangin habang nagbagong anyo siya. At tinalo niya silang lahat agad-agad. Nagulat si Yukari at tinanong siya kung bakit pa rin siya iniligtas nito kahit na may ginawa siyang mas asama sa kanila, at sumagot si Sukune na dahil gusto nilang tulungan siya. Sinabi pa nito na hindi na siya nag-iisa, at nagsimula siyang umiyak. Pagkatapos, humingi ng tawad si Yukari sa buong klase para sa mga nagawa niyang mali noon, at nakaramdam ang lahat ng pagkaawa sa kanya dahil sa masamang pagtrato sa kanya, kaya naging maayos ang pakikitungo niya sa lahat. Pagkatapos noon, nahulog ang loob niya kay Sukune, sinasabing gusto niya itong mangibabaw tulad noong iligtas siya nito, pero nagselos ang dalawang babae dahil hindi sila naniniwala sa paghahati ng anumang bagay. Isang buwan matapos mag-enroll si Sukune sa paaralan,
Nasasanay na siya sa lugar dahil mayroon na siyang mga bagong kaibigan, pero nagtataka siya kung tama ba ang magpatuloy ng ganito, at nalito siya kaya bigla siyang sumigaw sa klase. Pagkatapos ng klase, tinanong siya ni Mocha kung anong problema, pero sinabi niya na wala yun, at nagsimula na naman silang maglambingan hanggang sa sinabi ni Kiramo, hindi ngayon. Sinisi niya si Mocha dahil siya ang dahilan kung bakit nagkaganoon si Sukune sa klase kanina dahil sinipsip niya ang dugo nito, pero ipinagtanggol ni Sukune na vampira naman talaga si Mocha. Nang marinig ito, nagpasya si Hamaro na ilabas ang kanyang alindog at nagsimulang magpagiling sa dibdib niya. Na hindi ikinatuwa ni Mocha. Umalis si Sukune na iniisip ang problema niya sa mga babae, at nang biglang may tatlong walang silbing lalaki ang lumapit sa kanya. Nagtaka siya kung sino sila, at sinabi nila na sila ang mga lider ng samahan ng mga tagahanga ni Yukari, Mocha, at Kiramo. Alam ni Sukune na mga hanggal sila at agad sanang aalis, pero hinayla nila siya pabalik at sinimulang asarin, tinatawag siyang mahina na hindi karapat-dapat sa mga Diyos ang iyon. Lumitaw ang tatlong babae sa sandaling iyon at kinumprante sila dahil sa panggugulo sa lalaki nila. Itinaas ni Yukari ang mga gamit sa malapit gamit ang kanyang mahika para atakihin sila, pero nabagsakan si Sukune sa proseso. Nang makita ito, tumakbo ang tatlong payaso, at nang tangkain silang habulin ni Kiramo, sinabi ni Sukune na ayos lang siya. Nang gabing yun, patuloy na inisip ni Sukune kung gaano siya kagulo habang inaalala niyang tinawag siyang mahina ng araw na yun. Nais niyang maging mas malakas para hindi niya kailangang umasa sa mga babae para proteksyon. Samantala, ang tatlong hanga ay tuwang-tuwa pa rin sa tatlong babae at yakap-yakap ang mga larawan nila. Umaasa silang maaalis si Sukune sa daan para mapasa kanila ang mga babae. Kinabukasan, habang nanananghalian si Sukune at ang mga babae sa kantina, ipinahayag ng mga babae kung paano sila sinusundan ng tatlong talunan, na nagdudulot sa kanila ng hindi komportableng pakiramdam. Akala nila ay kaya nilang tapusin ang mga lalaking iyon kung sumulpot sila, pero nag-aalala sila para kay Sukune, na hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang imungkahi nilang simulan siyang samahan, gusto niyang tumutol, pero pinagtibay ni Mocha ang ideya, muntik nang ibulalas na isa siyang tao. Nang marinig ito, nakaramdam ng matinding sama ng loob si Sukune at agad na nagpaalam, kaya sinundan siya ni Mocha para humingi ng tawad. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na hindi iyon ang problema, kundi pakiramdam niya ay para siyang isang manika na pinuprotektahan ng mga babae samantalang siya dapat ang nagpoprotekta. Tumakbo siya sa kahihiyan at nagtungo sa kanyang silid. Mag-impake agad ng kanyang bag, ngunit nang palabas na siya ng akademya, nakita siya ni Yukari. Nilapitan agad ni Yukari si Mocha. Ipinapaliwanag na nakita niyang lumabas si Sukune ng eskwelahan dala ang kanyang bag, habang nag-iisip. Samantala, nakarating si Sukune sa hintuan ng bus, at habang naghihintay, napaparating na ang bus, sumulpot ang tatlong gago. Dahil nasa labas sila ng eskwelahan, nag-anyo silang pangit, na ikinairita ni Sukune. Dahil dito, inisip nilang kinukutsa sila sa kanilang kapangitan, kaya sinimulan nila siyang kulitin, sinasabing dahil sa pangit nilang mga itsura sila. Kinaiinisan ko ang mga lalaking nakakabingwit ng babae nang walang kahirap-hirap. Sakto naman, dumating ang mga babae ni Sukune sa himpapawid at iniligtas siya. Pakiramdam ni Sukune, tuluyan na siyang nawalan ng pagkalalaki dahil nailigtas na naman siya, pero bigla siyang sinampal ni Mocha dahil sa sinabi niyang kalokohan. Pinaalala niya na magkaibigan sila, pero masama pa rin ang pakiramdam niya, dahil sila raw lagi ang nagal iligtas sa kanya. Pero, nabanggit ni Kiramo at Yukari na nailigtas na sila dati ng kanyang mabubuting salita, at hindi pa kasama ang saya na binibigay ng kanyang karne sa kanila. Ang tatlong halimaw ay labis na nagselos nang marinig ang kanilang mga crush na sinasabi ito sa iba. At naghanda silang sumalakay, kaya humarap sa kanila ang mga babae. Gayunpaman, agad silang nainis sa mabahong likido na nagmumula sa mga katawan ng nakakatakot na halimaw. Sinabihan sila ni Sukune na kaiyahiya dahil pinaiinit nila ang ulo ng mga dapat sana'y gusto nila, kaya sinugod nila siya sa galit, handang tapusin siya. Ang tatlong halimaw ay nagsama sa isang malaking anyo at ibinagsak siya. Gayunpaman, si Sukune, na nagpapakitang matapang, ay tumayo ulit, determinadong protektahan ang kanyang magandang siya ay bumagsak ulit at nabali ang rosaryo ni Mocha, na agad siyang ginawang brutal. Anyo ng vampirang kontrabida.
Pagkatapos, tinawag niya ang dalawang babae para tulungan siya at tuluyang nagpakawala ng isang sipa na nagbalik sa mga nakakatakot na lalaki sa kanilang orihinal na anyo. Nanghina si Sukune dahil iniligtas na naman siya ni Mocha, pero sinabi sa kanya ng bersyon ni Mocha na kontrabida na hindi maganda kung aalis siya dahil siya lang ang pagkain niya, at malulungkot si Mocha sa pag-iisa. Nagmakaawa rin sina Kiramu at Yukari na manatili siya, at doon niya nakagugulat na inihayag na wala siyang balak umalis. Gusto lang niyang humingi ng pabor sa driver ng bus para tulungan siyang maghatid ng ilang sulat. Dumating agad ang bus at inabot ni Sukune sa kanya ang mga liham na isinulat niya sa kanyang pamilya. Pagkatapos, ikinabat muli ni Mocha ang rosaryo at nahulog sa mga bisig ni Sukune, at naging determinado siyang maging sapat na malakas upang protektahan sila balang araw. Samantala, nagpasya siyang itapon ang kanyang telepono na hindi naman nakakakonekta sa labas ng mundo. Kinabukasan sa klase, inanunsyo ng guro na isang telepono na maaaring kumonekta sa labas ng mundo ang na-install sa tindahan, at ang timetable ng bus ay binago na sa isang beses bawat araw. Pagkalipas ng ilang linggo, pagkatapos ng laban sa soccer kung saan si Sukune ang pinakamahalagang manlalaro, nagmakaawa si Mocha na sipsipin niya ang kanyang dugo, at pumayag naman ito na nagpasaya sa kanya. Gayunpaman, nang matapos siya, napaisip siya kung naiintindihan ba nito ang kanyang nararamdaman o kung ginagamit lamang siya. Pagkatapos nito, inanyayahan silang sumali sa isang club, kaya kinaladkad ni Mocha si Sukune, at nagsimula silang maghanap ng club na sasalihan. Ngunit ang nakita lang nila ay mga nakakatakot na club na nagpataka kay Sukune kung wala na bang normal na club sa eskwela na maaaring salihan ng mga matitinong tao. Di nagtagal na tagpuan nila ang swimming club na may maraming magagandang babae, na nag-aalok na ipatikim sa sinumang lalaking sasali ang sarap ng buhay. Inisip ni Bro na sumali dito para maipakita kay Mocha ang kanyang kaakit-akit na side, pero si Mocha ay atubili dahil magkaaway sila at ang tubig. Gayunpaman, hinikayat ni Tamao, isang masigasig na manlalangoy, si Sukune na sumali, nangangakong gagawin ang anumang gusto niya sa kanya. Hindi papayag si Mocha na mangyari ito, kaya nagpasya rin siyang sumali sa club, pero natatakot siyang pumasok sa pool, at nakita niyang naglalandian sina Tamao at Sukune kaya nagseselos siya. Nagalit siya at sinigawan si Sukune, inaakusahan nitong sumali sa swimming club dahil gusto nitong makipaglandian sa mga babae. Nang susubukan na niyang umalis, binuhusan siya ng tubig ni Tamao, sinasabing umalis na siya kung hindi rin lang siya magiging lumangoy, at pipigilan ng iba na magsaya. Pagkatapos noon, pumasok sa chat si Kiramu at Yukari at nagsimulang magbiro kay Sukune, determinadong samantalahin ang pagkakataong ito. Nag-away ang dalawang babae, at umalis si Sukune para hanapin si Mocha. Samantala, nakakaramdam na ng sakit si Mocha, at sinisisi siya ng boses mula sa kanyang rosaryo dahil nagpunta siya kahit alam niyang kahinaan ng vampira ang tubig. Sinabi ng boses na siya ang tagapangalaga nito, at hindi niya dapat hayaang paikutin siya ng lalaking hinahabol niya. Balik sa pool, nagsimula silang lahat, is thinking of Mocha, isang paligsahan, at habang ang lahat ay sumasali at nag-e-enjoy, hindi maalis ni Sukune sa isip si Mocha. Sakto namang lumapit si Tamao sa kanya at inaya siyang lumangoy. Kasabay nito, iniisip din ni Mocha si Sukune at nag-iisip na bumalik sa swimming club para makasama siya, pero pinigilan siya ng boses. Sinabi nito na tigilan na niya ang pakikipag-ugnayan sa mga tao dahil wala raw pakialam sa kanya si Sukune, pero hindi sumang-ayon si Mocha, sinabing hindi ganoon si Sukune. Nagpasya siyang bumalik pa rin. Nasa pool pa rin, napansin ni Tamao na walang atensyon si Sukune kaya tinanong niya kung gustong-gusto pala niya si Mocha, at sinabi sa kanya na kalimutan na ito dahil narito siya para sa kanya. Sinabi rin niya na napapansin na niya ito simula pa noong unang araw ng pasukan, pero humingi ng paumanhin si Sukune at sinubukang hanapin si Mocha. Gayunpaman, hinawakan siya nito at ipinasubo ang kanyang mukha sa kanyang mga melon. Bigla, ang ibang mga babae sa pool ay naging mga sirena at nagsimulang sumipsip ng lakas ng buhay ng mga lalaki. Ipinahayag ni Tamao na ganito nabubuhay ang mga sirena, at napapansin na niya ito dahil amoy tao siya. Tumakbo si Mocha papunta sa pool at nang makita niyang nasa panganib si Sukune, sumugod siya sa pool kahit alam niyang nanganganib ang buhay niya sa paggawa nito. Agad siyang nagsimulang malunod, at habang susubukan sana siyang sagipin ni Sukune, pinigilan siya ni Tamao.
Gayunpaman, bigla ang hinawakan ni Kimuro si Tamao, na nagbigay kay Sukune ng pagkakataong puntahan si Mocha. Di nagtagal, naabutan niya ito at tinanggal ang rosaryo, na agad na gumising kay Mocha at nagpula ang pool. Nang makita ito, nagsimulang magtalsik ng tubig kay Mocha si Tamao at ang kanyang grupo ng mga sirena, at nang naapektuhan siya nito, inasikaso ni Kiramo at Yukari ang iba, na iniwang mag-isa si Tamao para harapin siya. Saka sumugod si Tamao papunta kay Mocha, pero tumalon si Mocha sa ere at nang tanggang sumunod si Tamao, kahit na hindi niya teritoryo, bumagsak ang isang malakas na sipa ni Mocha na nagpatalsik sa kanya sa isang lambat. Lumabas ang masamang vampira mula sa tubig, mahina at nang subukan siyang alagaan ni Sukune, bigla niya itong sinampal, sinasabing makasarili siya at hindi naiintindihan si Mocha, habang siya'y naglalakad palayo. Dahil dito, napagtanto ni Sukune na hindi niya nabibigyan ng sapat na pansin si Mocha, kaya kinabukasan, nakipagkita siya rito para sabihin na hindi na siya sasali sa swimming club, para hindi siya mapanganib dahil sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang guro, na nagngangalang Shizuka, na nagmamasid sa kanila mula sa itaas, ay biglang nagmungkahi na sumali sila sa club ng pahayagan, na agad nilang sinang-ayunan. Narinig ito ni Yukari at Kiramo at agad na tumakbo palapit, na nagpakita rin ng kanilang interes. Ilang araw ang lumipas, may nangyaring insidente ng isang hindi kilalang nakakatakot na sumusubaybay na sumisilip sa mga babae habang sila ay nagbibihis, kaya tinawag ni Shizuka ang club ng pahayagan. Nagtaka sina Sukune at ang iba pa kung sila lang ba ang miyembro ng club, at pagkatapos, ipinakilala ni Shizuka si Jin, ang leader ng club, na pumasok na may dalang bulaklak para sana magustuhan ng mga babae. Ilang minuto ang lumipas, umalis si Shizuka para sa pulong ng mga staff, habang si Jin ay naiwan para ipakilala ang mga bagong miyembro sa pananaw at layunin ng club. Sinabi niya sa kanila na tungkulin nilang iulat ang mga pangyayari sa paaralan at ipamahagi ang mga pahayagan sa buong paaralan. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na magsalita kung mayroon silang anumang material na iuulat, kaya binanggit ni Kiramo ang serye ng pamboboso na nangyayari kamakailan. Ngunit walang sino man ang nakatuklas kung sino ang may kagagawan dahil napakabilis niya. Iminungkahi ni Kiramo na hanapin nila ang may sala, at lahat ay sumang-ayon. Pagkatapos nito, sinabi ni Jin na sisimulan nila ang kanilang investigasyon sa pamamagitan ng paghahanap ng mga taong may impormasyon. Sila ay nagpatuloy sa pagdikit, mga poster sa dingding, humihiling sa sinumang may impormasyon na makipagbahagi sa samahan ng pahayagan. Umakyat sina Mocha at Kiramo sa isang bangko para idikit ang ilan sa mga poster, at habang ginagawa nila ito, pinakiusapan sila ni Jin na mas magtaas pa, pero sinasamantala ni Bro ang pagkakataon para sumilip. Samantala, pabalik na si Sukune mula sa isang gawain at nagtataka kung sino ba talaga si Jin, dahil parang nagpapalit-palit siya ng dalawang magkaibang pagkatao minsan. Pagdating niya sa lugar, gulat na nakita niyang sumisilip si Jin sa mga babae at agad niyang hinarang ang kanyang tanaw, kinukwestiyon ang ginagawa niya. Itinanggi ni Jin, ginagawa yun, at nang tanungin ng mga babae kung anong problema, ibinaling ni Jin ang sisi kay Sukune, na ikinainis ng mga babae kaya't sinampal siya bago pa man siya makapagtanggol. Umalis ang dalawang babae na galit, at sinabi ni Mocha na galit siya sa mga manyak. Maya-maya sa banyo, nahihiya pa rin si Mocha at iniisip kung nakita ba talaga ni Sukune ang kanyang panties. Nagpasya siyang tingnan kung ano ang suot niya ngayong araw, ngunit biglang narinig ang boses ng Rosario na nagbabala sa kanya na mag-ingat kay Jin, dahil may dala itong mapanganib na aura. Nang gabing yun, nakatayo si Jin sa bubong at pinagmamasdan si Mocha na natutulog sa kanyang silid. Kinabukasan, papunta sa klase, sinubukan ni Sukune. Ipinaliliwanag ang kanyang sarili kay Mocha, ngunit tinalikuran siya nito, sinasabing wala na siyang kinalaman pa sa kanya. Ito ang paraan niya para bigyan siya ng leksyon dahil nakita niya ang kanyang panloob. Pagkatapos noon, narinig ni Jin ang ilang babae na nag-uusap tungkol sa chismis na hinalikan ni Mocha ang leeg ni Sukune, kaya gusto niyang umiyak. Narinig ng mga babae na may tao sa may bintana, at nang tingnan nila, nakita nila si Sukune na dumadaan at akala nila ay naninilip siya. Samantala, si Jin ay nasa tuktok na ng bubong at naisip na kailangan niyang mag-ingat, kaya naisip niyang gawa ng paraan para magkahiwalay sina Sukune at Mocha. Bumalik sa klase, sinubukan ulit ni Sukune na magpaliwanag kay Mocha at Kiramo, pero hindi sila naniwala, kaya nalungkot siya.
Nakita siya ni Jean at sinabing naniniwala siya sa kanya. Pagkatapos, dinala niya ang nagmukhang tanggang nakalimot na siya ang nagpabagsak sa kanya sa bintana at sinabing umakyat siya kung gusto niyang ayusin ang hindi niya pagkakasundo kay Mocha. Agad namang umakyat sa bintana ang gunggong na parang tanga, at nang sumilip siya, gulat na gulat niyang nakita na ito ay ang silid-bihisan ng mga babae. Bigla namang kinuhaan siya ng litrato ni Jean at sinabing ipapakita niya ito kay Mocha, bago biglang nawawala. Nahuli ng mga babae sa loob ng silid-bihisan si Sukune at pinapaligiran siya, tinatawag siyang manyak na sumisilip sa mga babae. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit walang nakikinig, at lumitaw si Mocha sa sandaling ito. Naniniwala rin siya na siya ang palagi ang sumisilip at umalis na may pagkadismaya, habang sinimulan siyang saktan ng ibang mga babae, hanggang sa nawalan siya ng malay. Pagkatapos nito, nakatayo si Mocha sa tabi ng isang tulay. Nalulungkot na si Sukune ang may sala nang lumapit sa kanya si Jin, sinusubukang aliwin siya dahil naloko siya ng ganoong klaseng lalaki. Hindi pa rin makapaniwala si Mocha, pero sinabi ni Jin sa kanya na kalimutan na si Sukune at tinangkang halikan siya, pero itinulak siya ni Mocha. Kaya inilabas ni Jin ang mga litrato na nagpapakita kay Sukune na sumisilip sa bintana. Gayunpaman, sinabi ni Mocha na gusto niyang maniwala sa iba. At habang patuloy na nagbibigay si Jin ng mga dahilan para huwag pagkatiwalaan si Sukune, dumating sina Kiramo at Yukari. Natuklasan nila na may butas sa kanyang mga sinasabi, inaakusahan siya na may mga bagay siyang hindi dapat malaman kung wala siya doon noong pangyayari, at lahat ng makatwirang paliwanag na ibinigay ni Jin ay lalong nagbubunyag sa kanyang mga kasinungalingan hanggang sa inamin niyang siya ang may sala ng kaso ng sunod-sunod na paninilip. Ngayong umabot na sa ganito, sinabi niyang sa pilitan niyang kukunin si Mocha para sa kanya, tapos bigla siyang nagbagong anyo bilang isang werewolf. Sinimulan niya silang atakihin, at sa sandaling yun, dumating si Sukune, tumatakbo papunta sa halimaw na may walang muwang na kumpiyansa. Nakalusot siya bago siya tuluyang mawala dahil sa halimaw at nabali ang rosaryo ni Mocha. Agad nagbagong anyo si Mocha bilang isang vampira at nagsimulang lumaban, pero napakabilis ng werewolf. Nakita niyang gulat na gulat sila, nagpa siya si Jin na bigyan sila ng mabilis na paliwanag tungkol sa ang mga lobo ay mga halimaw na umaasa sa bilis, at habang mas malakas ang sikat ng buwan, mas mabilis ang bilis. Idinagdag niya na kabilugan ng buwan ng gabing yon, kaya walang pagkakataon na talunin nila siya. Sumugod siya kay Mocha, ngunit laking gulat niya, hinawakan lang siya nito, at nang tangkain niyang sumugod gamit ang isa pa niyang kamay, pinaikot siya ni Mocha sa ere at binigyan ng sipa na nagpatalsik sa kanya mula sa tulay. Ilang araw ang lumipas, iniulat ng newspaper club ang insidente sa pahayagan at ipinamahagi ito sa buong akademya, na nagbubunyag sa tunay na may sala sa sunod-sunod na kaso ng pagchichismis. Sa mga sumunod na linggo, ang pahayagang pang-campus ay naging abala, nagbabalita at namamahagi ng pahayagan sa mga estudyante sa buong paaralan. Ngayong araw na ito, pagkatapos ng pamamahagi, nagtipon sila upang ipagdiwang ang kanilang pagsisikap, at iminungkahi ni Mocha na kumain sila ng merienda at uminom ng malamig na inumin. Wala si Jin kahit saan, kaya naisip nila na baka naghahanap na naman siya ng mga babae, na totoo naman, dahil hindi maalis ni Bro ang tingin niya sa mga nakasuot ng palda. Habang pinag-iisipan nilang iwanan ang kaibigang yon, isang kakaibang babae na may lollipop ang lumitaw at nagsabi kung gaano kadali silang magkasundo, na hindi niya maintindihan. Nagulat sina Sukune at ang mga babae, pero humingi siya ng dyaryo, at nang abutan siya ni Sukune, inasar niya ito sa sobrang cute nito, kaya nainggit ang iba pagkaalis niya. Ipakikilala ang babae sa susunod na klase bilang si Shirayuki, ang babaeng matagal nang hindi pumapasok sa eskwela dahil sa hindi malamang dahilan. Sinabi ni Shizuka sa klase na subukang makisama sa kanya, pero nagulat sina Sukune at Mocha nang malaman nilang kaklase nila ito. Pagkatapos ng klase, nang umalis sina Mocha at Kiramo para kumuha ng ilang kinakailangang merienda, napansin ni Sukune na sinusundan siya ng babae. Nakatagpo niya siya at nagkomento siya na ang balita na sinusulat niya ay kawili-wili gaya ng dati. Nagulat si Sukune sa sinabing ito, at doon niya nakita na ipinakita niya sa kanya ang isang aklat na naglalaman ng mga kopya ng pahayagan na nailathala ng pahayagang pangkuluban. Mula sa pagiging flattered ay natakot si Sukune nang makita niyang ang nakakatakot na babaeng ito ay nag-iiwan ng mga tala sa aklat na parang isang tagapamahala ng proyekto.
Sinabi niya pagkatapos na gusto niya ang mga ulat ng balita na palagi niyang sinusulat dahil isinulat ito mula sa pananaw ng isang mahina, na nauunawaan niya. Idinagdag niya na ang kanyang pagkatao at paraan ng pag-iisip ay katulad ng sa kanya, at niyakap siya nito, na sinasabing siya ay tiyak na nag-iisa. Samantala, sa silid ng mga guro, lumapit ang gurong nagngangalang Katsubo kay Shizuka para sabihan siyang mag-ingat sa bagong babae na absent sa klase. Sinasabing ang pagtanggi nitong pumasok ay halos nangangahulugang may malaking problema ito. Nagbabala pa siya kay Shizuka na bantayan ng babae para hindi ito makaimpluwensya ng mali sa ibang estudyante. Kasabay nito, si Shirayuki ay kasama si Sukune sa tabing ilog na naglalaro, ngunit nagmamadali si Bro na umalis dahil alam niyang naghihintay si Mocha sa kanya. Gayunpaman, hinawakan siya ni Shirayuki mula sa likod at sinabi sa kanya na gusto niya itong maging kanya. Nagbabanta na sasaktan si Mocha kung babalik ito para makipagkita sa kanya. Samantala, sa silid club, naghihintay si Mocha kay Sukune nang. Biglang pumasok si Shirayuki at sinabi sa kanya na hindi na babalik si Sukune. Biglang tumalon si Shirayuki sa kanya at sinimulang sakalin siya gamit ang yelo. Bilang pagtatanggol, pinalo siya ni Mocha sa ulo, pero nabasag na parang yelo ang isang bahagi niya. At lumabas na ang Shirayuki doon ay isa lamang manikang yelo. Pagkatapos ay ginawang matulis na yelo ng manikang yelo ang braso nito at tinangkang tapusin siya. Doon naman sa tabing ilog, nabihag na ni Shirayuki si Sukune sa loob ng yelo at nagpakilala bilang babaeng nyebe, na malayang makontrol ang yelo. Sinabi niya sa kanya na nakatadhana silang magkita dahil pareho silang malungkot. At nang tuluyan ng manigas ang kanyang katawan, magiging kanya na siya ng buo. Sa sandaling yon, dumating si Kiramo na kasama si Mocha. Nailigtas niya si Mocha sa pamamagitan ng paghampas ng cake na dapat nilang kainin sa ulo ng manikang yelo. Nagalit si Shirayuki at itinumba sila sa lupa, sinasabi na kung sino man ang gustong umagaw kay Sukune sa kanya ay dapat mawala. Handa na siyang atakihin sila, pero hinarang siya ni Sukune na parang mahinang bayani. Tinanong siya ni Shirayuki kung bakit niya siya pinipigilan gayong nag-iisa rin siya tulad niya at dapat mas maintindihan niya ito, pero sumagot ang lalaki na hindi siya nag-iisa. Kaya galit siya na nagdulot siya ng unos at naglaho. Habang nagtataka sila kung saan siya nagpunta, biglang bumigay ang yelo sa ilalim nila, at nahulog sila sa ilog. Pagkatapos nito, nag-iinspeksyon si Katsubo sa paaralan nang bigla niyang makita si Shirayuki na nagtatampo sa isang sulok. Sa silid-aralan, hindi mapigilan ni Sukune at ng iba pa ang pagbahing dahil sa ginaw na kanilang naranasan. Maya-maya, biglang dumating si Shizuka upang iulat na nagdala ng gulo si Shirayuki, halos patayin sa lamig si Katsubo noong huli nilang pagtatagpo. Ngayon, hindi na mahanap si Shirayuki, ngunit napagdesisyonan na siyang patalsikin. Nag-isip si Yukari kung bakit niya ito gagawin, gayong walang kinalaman si Katsubo sa sitwasyon kay Sukune. Inisip ni Sukune na kasalanan niya kung bakit ganoon si Shirayuki, sana hindi niya ito tinanggihan ng ganoon indi. Nagpasya rin siyang hanapin ito, sinasabing hindi niya masabi rito ang gusto niyang sabihin, at agad na tumakbo palabas. Gayunpaman, pumasok si Jin sa sandaling iyon at nag-angking mayroon siyang nakuhang mga nakakaintrigang litrato. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Sukune si Shirayuki at mahina kong hiniling na sumama ito sa kanya para humingi ng paumanhin bago pa lumala ang sitwasyon. Dahil dito, napuno ng emosyon si Shirayuki, at bigla siyang sa galit dahil walang nakakaintindi sa kanya, pati na siya. Sa sandaling yun, dumating si Mocha at ang iba pa, at ipinahayag nila na natuklasan nila mula sa mga litrato ni Jin na si Katsubo pala ang hindi makontrol ang kanyang pagiging bastos at sinubukang gumawa ng hindi maganda kay Shirayuki, kaya't pinahiya siya ng dalaga sa pamamagitan ng pagyayelo sa kanyang pagkalalaki. Napagtanto na nagkamali siya, sinubukan humingi ng tawad ni Sukune, ngunit galit na si Shirayuki para makinig. Ipinatawag niya ang kanyang mga manikang yelo, na sumasalamin sa kanyang mga insecurities, at pagkatapos ay nagpakawala ng malakas na hangin ng yelo na sa kasamaang palad ay sumire sa lupa sa ilalim. Nahulog siya mula sa bangin na kinatatayuan niya, pero mabilis na tumalon si Sukune para hawakan siya. Sinabi ni Shirayuki sa kanya na bitawan na siya, pero sinabi niya na mayroon siyang hindi pa nasasabi sa kanya kanina, na ikinagulat niya. Ibinunyag niya na dati rin siyang malungkot hanggang sa nagkaroon siya ng mga mahalagang kaibigan, pero tinanong ni Shirayuki kung anong kinalaman nito sa kanya,
at sinabi niya na maging kaibigan niya siya, na ikinagulat niya. Gayunpaman, ang mga manikang yelo ay nagtipo na ngayon sa paligid ni Sukune, handa na siyang tapusin, at hindi na sila kayang kontrolin ni Shirayuki sa puntong ito. Nang makita ito, tumakbo si Mocha patungo sa kanya, at kusa niyang pinutol ang kanyang rosaryo, na agad siyang nagising. Sinubukan siyang atakihin ng mga manikang yelo, ngunit natunaw sila agad ng kanyang malakas na aura, at pagkatapos ay hinayla ni Mocha sina Sukune at Shirayuki na parang mga sako ng basura. Nagpasalamat si Sukune kay Mocha sa pagliligtas sa kanila, ngunit tumanggi si Shirayuki, kaya tinamaan siya ni Mocha at pinayuhang maghanap ng mapaglilibangan sa buhay bago niya ito wakasan. Pagkatapos noon, nagtipon silang lahat sa silid ng club, at nagpasalamat si Shizuka sa team sa pagliligtas kay Shirayuki mula sa pagkatanggal. Pagkatapos, lumitaw si Shirayuki na may bagong anyo, handang simulan muli ang kanyang buhay. Samantala, pinuri ng mga babae si Jin, na nakatulong ang mga litrato niya, pero bago pa sila matapos magbigay ng papuri, may mga kainahinalang litrato ng mga babae na nahulog mula sa kanyang mga bulsa, at napagtanto nila na yun naman pala ang kanyang intensyon, kaya't binugbog nila siya ng husto. Nang sumunod na linggo, isang masamang guro sa matematika na nagngangalang Ruriko ang sumali sa paaralan, at lahat ng mga lalaki ay nagsimulang maglaway sa kanya sa kanilang mga isipan. Sa sumunod na klase, habang nagtuturo siya, nahirapan si Sukune na umintindi dahil hindi siya makapag-focus. Bigla siyang tinawag ni Ruriko para sumagot sa isang tanong, at sinabi niyang hindi niya alam kung paano, na nagdulot sa kanyang mga kaklase. Pagtawanan siya. Pagkatapos ng klase, nakiusap siya kay Mocha na turuan siya sa math dahil masyado siyang mahina para makasunod sa mga leksyon, at masaya naman itong pumayag pero tinanong kung pwede siyang pumunta sa kanyang kwarto mamaya. Naguluhan siya dahil alam niyang ang pagpunta sa lugar niya ay hindi mangangahulugan ng pag-aaral. Ipinahayag ni Mocha na ang pagpunta niya doon ay para makasipsip siya ng mas maraming dugo, at habang sinusubukan niyang sumipsip kaagad, biglang sumulpot si Kiramo, nag-aalok na turuan na lang siya. Tapos, sumali rin si Yukari. Nagkasundo silang mag-aral sa club room kasama si Shirayuki, at pagkatapos ng masusing pag-aaral, habang naghahanda ng umuwi si Sukune, lumitaw si Ruriko. Tinanong niya siya at Mocha kung bakit sila naroon ng gabing yon, at sinabi nila sa kanya ang tungkol sa kanilang study group. Sinabi ni Ruriko na hindi ito maganda dahil masyadong marami sa isang pag-aaral na makababawas sa bisa ng pag-aaral, at bigla niyang itinulak ang kanyang dibdib sa mukha niya, na hinihiling sa kanya na sumama na lang sa pag-aaral kasama ang isang propesyonal na edukador sa remedial classes. Kinabukasan pagkatapos ng klase, pagod na si Sukune bago pa man pumunta sa remedial class, at naisip ng mga babae na sumusobra na naman si Ruriko, lalo na sa kanyang mga milk trucks. Agad na hindi naging comfortable si Mocha sa sarili niyang laki, at hindi nagtagal ay nakipag-away si Yukari kay Kiramo dahil sa panlilibak sa kanyang surf. Paggawa ng board. Sa gitna nito, sinabi ni Mocha kay Sukune na magsipag para hindi na siya kailangang pumasok sa remedial classes sa tag-init. Nang marinig ito, naalala ni Sukune na may summer break pala pagkatapos ng exams, kaya nangako siya kay Mocha na mag-aaral siyang mabuti para makapagbakasyon silang dalawa sa tag-init. Nang gabing yun, pumunta si Sukune sa remedial class, pero pagpasok niya sa room, nakita niya si Ruriko na parang may binabalak at handa sa anumang mangyari. Biglang nagulat si Sukune at sinabi kay Ruriko na walang paraan na may matutunan siya kung ang kanyang nakakasa na ang Magnum, pero hinampes niya ito ng kanyang letigo at sinabi na naamoy niya ang amoy ng tao mula rito. Sinubukan siyang kumbinsihin ito na hindi totoo, pero sinabi niya na wala pa siyang naamoy na hindi kaaya-aya mula sa kahit sino man bago habang dinidilaan ang mukha nito, na ikinatakot nito. Samantala, habang nag-aaral si Mocha sa kanyang silid, nagsimula siyang mag-isip tungkol kay Sukune, umaasa na nag-aaral din itong mabuti. Naalala niya ang mga salita ni Ruriko pero naisip niya na mayroon pa rin siyang magagawa para rito. Kaya kinabukasan, nakipagkita siya kay Sukune na may dalang sulat na inihanda niya para rito, pero si Sukune ay may walang buhay na tingin na parang inalihan. Paulit-ulit niyang binibigkas ang mga equation sa matematika. Biglang lumitaw si Ruriko, at inagaw ang sulat mula kay Mocha, inaakusahan siyang tinutukso si Sukune. Itinulak niya si Mocha kaya napaupo ito sa lupa at sinabing siya ang dahilan kaya hindi nagseseryoso si Sukune sa pag-aaral, kaya siya nalulungkot.
Pagkatapos noon, nagpatuloy si Sukune sa pag-aaral sa ilalim ng pangangalaga ni Ruriko, at tuwing hindi siya sumusunod, pinapalo niya ito. Nanahimik din si Mocha pagkatapos nito at nagsimulang mag-aral mag-isa. Habang nag-aaral si Sukune, tinawag niya ang pangalan ni Mocha, at nang marinig ito, hinampas siya ni Ruriko. Pagkatapos ay pumunta siya sa ibabaw niya at gumawa ng maayos na paggalaw pataas at pababa. Pagkatapos, nagbago siya bilang isang halimaw na ahas at nagsimulang sumipsip ng lakas buhay ni Sukune, na naging dahilan upang siya ay sumigaw. Narinig ni Mocha ang sigaw na ito mula sa locker room at agad na tumakbo sa remedial classroom, ngunit nakita niya si Sukune na dumaranas ng matinding paghihirap. Itinulak siya ni Ruriko sa pader at sa sandaling yun, pumasok si Shirayuki sa silid. Sinubukan niyang pakalmehin si Ruriko gamit ang yelo, ngunit binato siya ni Ruriko ng apoy. Nang makita ito, sinubukan siyang iligtas ni Mocha, ngunit hinawakan siya ni Ruriko gamit ang kanyang buntot at sinimulang pisilin. Gayunpaman, tumilapon sa hangin ang mga note ni Mocha sa proseso, at nang makita ni Sukune na walang buhay ang mga mata ang kanyang sulat, agad siyang natauhan. Binasa niya ang nagsusulat at naalala ang lahat. Sa mga oras na ito, tinatangka na ni Ruriko na gawin ang ginawa niya kay Sukune kay Mocha. Ngunit agad niyang hinawakan ang buntot at sinabi kay Mocha na tatanggapin niya ang mga note ang isinulat nito para sa kanya. Hinayla niya ang rosaryo, at nagising ang masamang vampira para magpakawala ng isang malakas na sipa, tinalo ang halimaw na ahas. Dumating ang araw ng huling pagsusulit, at blanko si Sukune dahil ang lahat ng natutunan niya habang nasa ilalim ng impluwensya ni Ruriko ay nabura sa kanyang utak. Pagkatapos ng pagsusulit, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang sigla at pinasalamatan si Mocha sa pagtulong sa kanya. Kasama ang kanyang notebook sa kanyang pag-aaral. Nang lumabas ang resulta, nagawa niyang pumasa ng mataas sa kanyang pagsusulit. Dumating ang bakasyon sa tag-init, at nag-impake sina Mocha at Sukune, handa na para sa kanilang planadong bakasyon. Gayunpaman, para sa bakasyon, pupunta sila sa mundo ng mga tao kasama ang ibang estudyante dahil ipinaalam ni Shuzaki sa newspaper club na ito ang destinasyon ng summer retreat. Habang naghahanda sila, nagulat si Sukune na pupunta sila sa kanyang mundo. Ngunit medyo kinakabahan si Mocha dahil sa kanyang mga nakaraang karanasan sa mga tao at sa kanyang pagkamuhi sa kanila. Gayunpaman, sinabi ni Mocha kay Sukune na magiging maayos siya dahil kasama niya siya, ngunit ang walang muwang na yon. Nadala ng mga lobo niyang pinamumpo. Muntik na silang magdikit ng labi, pero naabala sila ng ibang mga babae. Dumating si Shizuka kasama ang bus, at sumakay silang lahat, maliban kay Jin, na bumagsak sa mga pagsusulit at dumaranas ng parusa ni Ruriko. Yumandar ang bus, at nang tumawid ito sa tunnel papunta sa mundo ng mga tao, likas na natuwa si Sukune, kaya sumigaw siya na nakabalik na siya, na ikinagulat ng iba, na nagkomento na hindi naman siya tao. Mabilis siyang pinagtakpan ni Mocha, sinasabing minsan siyang tumira sa mundo ng mga tao at masaya siyang makabalik doon. Sa dalampasigan, naglaro sila ng softball. At habang pinaghihinalaan ni Kiramo na maaaring tao si Sukune, ngunit mabilis siyang tinakpan ni Mocha na nagmungkahing baguhin ang usapan. Hindi nagtagal, nagkaroon na naman ng hamon sina Kiramo at Yukari kung sino ang mas magaling maglaro, ngunit sa desperadong pagtatangka na manalo, napalabi si Yukari at ginamit ang kanyang mahika, nakalimutan na nasa mundo sila ng mga tao. Sa ibang lugar, si Shizuka ay nasa isang tindahan ng barbecue na mas gusto ang hilaw na karne kaysa sa inihaw, dahil gusto niya ito ng hilaw. Kalaunan, sina Mocha at Sukune ay nakaupo sa may baybay dagat, at muntik na naman silang maghalikan, ngunit naantala sila ng tawag ng iba. Sila para magpabasa, pero dahil hindi maaaring mabasa si Mocha, sinabi niya kay Sukune na mauna na, pero tumanggi ito, sinasabing hindi siya magsasaya kung wala siya. Naglambingan ang dalawang magkasintahan at muntik ng maghalikan, pero muling inistorbo sila ng iba, kaya gustong magwala ni Sukune dahil malapit na siyang sumabog sa galit. Maya-maya, tumingala si Sukune at nakita ang isang magandang taniman ng sunflower sa burol, kaya nagpunta silang lahat doon para mamasyal. Pero hindi nila alam na may nagtatago sa mga bulaklak. Samantala, may isang magkasintahan din sa burol, at habang ang walang kamalay-malay na lalaki ay gusto maglakad-lakad pa, natakot ang kanyang kasintahan at nagpakiusap na bumalik na sila, dahil nakarinig siya ng mga bali-balita tungkol sa kakaibang pagkawala sa burol na yon.
Sinabi niya na may mga bruha raw na responsable sa mga pangyayaring ito. Nagtalo ang magkasintahan habang sila'y umaalis, ngunit narinig ni Yukari na pinag-uusapan nila ang mga bruha. Maya-maya, dumating si Kiramo para tuksuhin siya na kabilang sa lahing kilala sa pagdukot ng mga tao, na ikinagalit niya, at sa pamamagitan ng mahika ay lumikha siya ng isang mangkok at ipinukpok ito sa ulo ni Kiramo. Nasaksihan ito ng estrangherong nagtatago sa bukid at inisip niya na siya ay may para magulat sa kanyang amo. Pagkaulat sa kanyang amo, nangako siyang gagawin niyang isa sa kanila si Yukari. Nang gabing yun, nakaupo lamang si Yukari habang ang iba ay nagtatrabaho dahil hindi nila siya pinapayagang tumulong dahil siya ay maliit. Habang nagtatampo siya tungkol dito, bigla siyang nakarinig ng tunog mula sa burol at agad siyang nagpunta doon, nagtataka kung mayroon talagang ibang mangkukulam na katulad niya doon. Nakagulat na nakilala niya ang isang batang babae na tinawag ang kanyang sarili na Ruby at isiniwalat na isa rin siyang mangkukulam katulad niya. Nagtanong si Ruby kung maaari silang maging magkaibigan, at nang sumang-ayon si Yukari, agad siyang niyakap nito. Samantala, pababa ng burol, napansin ni Sakun na wala si Yukari, kaya hinanap niya ito. Kasabay nito, nagkausap si Ruby at Yukari, at sinabi ni Ruby sa kanya ang tungkol sa plano ng mga tao na paunlarin ang lugar, na sisir sa taniman ng sunflower, kaya dahil dito, wawasakin niya ang mga tao. Nagulat si Yukari dito, at bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Ruby na tapos na ang paghahanda ng kanyang amo at inanyayahan si Yukari na sumama sa kanyang amo, para sama-sama silang manirahan sa burol na ito magpakailanman. Sa sandaling yun, dumating si Sakun at nakahinga ng maluwag na. Ligtas si Yukari, ngunit nang makita niya ito, agad na naghanda si Ruby na atakihin siya. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Yukari na huwag, ipinapaliwanag na kaibigan niya si Sakun, ngunit hindi siya pinakinggan. Biglang nagpatawag si Ruby ng halimaw na halaman para atakihin siya, ngunit sinalag ito ni Yukari gamit ang kanyang mahika. Nang makita ito, nagpakawala pa si Ruby ng mas malalakas na atake na sumikop kina Sakun at Yukari. Napagtanto ni Yukari na ito ang dahilan ng biglaang pagkawala ng mga tao sa burol noon. Nawalan siya ng magawa at nag-isip kung ano ang gagawin, ngunit nang maalala niya ang mga troll ni Kiramo. Big Boss, order. Agad niyang nabawi ang kanyang lakas at nagpakawala ng kontra-ataking gumilit sa lahat ng halimaw na halaman ng sabay-sabay. Dumating ang ibang mga babae sa sandaling ito, nag-aalala, at pagkatapos, sinabi ni Yukari kay Ruby na hindi niya ito masusundan sa kanyang amo dahil mayroon siyang mga kaibigang mahalaga sa kanya. Umalis silang lahat, iniwan sina Sakun at Mocha doon, na agad sinubukang samantalahin ang pagkakataon na maghalikan, kahit na naroon pa si Ruby. Biglang nakaramdam si Sakun ng hiwa sa kanyang likod, at siya'y bumagsak. Pagkatapos, sinabi ni Ruby na dapat niyang ibalik si Yukari sa kanya, anuman ang mangyari, dahil ito ang utos sa kanya at ng kanyang big boss. Kagustuhan ng kanyang Panginoon. Labis na nagalit sina Mocha, Kiramo, at Shirayuki at agad na nagbago ng anyo. Sa pagkakataong ito, habang suot pa rin ni Mocha ang kanyang rosaryo, sabay-sabay silang sumugod, at isang nakakatakot na liwanag ang bumalot sa burol. Nang gabing yun, nagising si Ruby na napapaligiran ng mga nag-aalalang mukha na nakatingin sa kanya, at ang una niyang naisip ay agad na gumanti. Kinailangan siyang pigilan ni Sakun gamit ang isang delatang inumin para kumalma. Nang kumalma na siya, nalaman na rin nila ang buong kwento tungkol sa nangyayari sa isinumpang burol na yun. Ibinunyag ni Ruby ang pinagmulan kung paano ang dating taniman ng sunflower ay isang ligtas na lugar para sa mga mangkukulam, hanggang sa naisipan ng mga tao na sirain ang lahat ng maganda para sa isang nakakabagot na proyekto ng pagpapaunlad. Habang mas nagkukwento siya tungkol dito, mas umiinit ang ulo niya, hanggang sa parang nag-uusok na naman siya. Panay ang sulyap niya kay Yukari, nagtatanong kung naiintindihan na ba niya kung bakit talagang walang kwenta ang mga tao, pero hindi kumbinsido ang ating munting mangkukulam sa galit niya. Tinanong naman ni Kiramo kung bakit sa tingin ni Ruby na gawing pataba ng halaman ang mga tao ang tanging solusyon sa kanilang mga problema. Lalo itong ikinainis ni Ruby, at nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano ang kanyang amo ang hahatol sa sangkatauhan. Agad na gustong makilala ng lahat ang misteryosong amang ito dahil malinaw na may mas malalim pa sa kwentong ito. Nang aminin ni Ruby na wala talaga siyang ibang mapupuntahan maliban sa burol, inalok siya ng grupo na bumalik sa Yaokai Academy, sinasabing maraming masasayang gawain doon,
at nakita ang kasiyahan ng grupo, nakaranas siya ng matinding pagkabahala. Nang gabing yun, hawak pa rin ang inumin ni Sukune, nagmamadali siyang bumalik sa mansyon ng kanyang amo para harapin ang anumang mangyayari. Pagpasok niya, agad na hinawakan ng mga halimaw na halaman. Siya, at nagsimula siyang magmakaawa sa kanyang amo na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Samantala, natuklasan agad ni Sukune at ng mga babae na umalis siya at agad siyang sinundan, ngunit halos hindi pa sila nakakaakyat sa burol nang bigla silang sinalakay ng napakaraming galit na halaman. Ginawa ni Ruby ang kanyang pinakamalala at nagpatawag pa ng mas maraming nilalang na halaman mula sa kanilang pinagtataguan para tambakan si Sukune. Nakalaya si Kiramo at sinubukang tumulong, ngunit agad din siyang napalibutan. Mabuti na lang, dumating si Shirayuki na may kapangyarihan ng yelo at nagyelo ang lahat ng halaman, habang tinapos sila ni Yukari gamit ang kanyang mahika. Nang akala ni Sukune na ligtas na siya, nakita niya si Mocha na muntik ng lamunin at nagmadali siyang tulungan nito, ngunit sa huli ay nahuli rin silang dalawa. Habang ang mga babae ay abala sa walang katapusang paglalaro ng suntukan sa tumutubong halimaw na halaman, si Sukune ay desperadong hinahanap si Mocha sa dilim hanggang sa wakas ay nakita niya ang kanyang rosaryo at hinayla ito. Agad siyang nagbago at nagdulot ng kaguluhan sa mga halimaw na halaman, ngunit si Ruby ay hindi pa handang matalo at sinimulang subukang hiwain at tag-in si Mocha sa ere. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang vampirang si Mocha ay mayroong napakabilis na reflexes at naiwasan ang bawat atake bago nagbigay ng isang nakapipinsalang sipa sa ulo ni Ruby, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Akala ng lahat tapos na ang laban sa boss, pero ginawa na naman ni Ruby ang klasikong galawan ng kontrabida sa anime at bumangon, binubuhay muli ang kanyang hukbo ng halaman bilang mas malalakas pang halimaw. Binalot niya si Sukune ng mga baging, at nang subukan siyang sagipin ni Mocha, nabalot din siya. Pagkatapos, tuluyang nawala sa sarili si Ruby, sunod-sunod ang atake habang sumisigaw tungkol sa pagprotekta sa mahalagang burol ng kanyang Panginoon. Nang tumama ang isa sa mga atake ni Ruby sa mukha ni Sukune, nawala sa katinoan ang vampirang si Mocha. Nakawala siya sa mga baging at tinalo muli si Ruby bago palayain si Sukune at iwan siya sa ibang mga babae para protektahan. Habang patuloy ang paglaban ni Mocha kay Ruby ng mag-isa, nakita ni Sukune ang mansyon ng kanyang amo mula sa malayo at desperadong tumakbo papunta doon, pero muntik na siyang mapahamak kung hindi dahil kina Kiramo at Yukari na nagligtas sa kanya. Nagpaiwan ang dalawang babae para kontrolin ang mga kalaban habang patuloy na tumatakbo si Sukune, pero isang tuso na halimaw halaman ang nakalusot sa kanila. Gayunpaman, dumating si Shirayuki sa tamang panahon kasama ang kanyang mga atake mula sa ibang mundo, binibigyan siya ng pagkakataong makapagtago hanggang sa wakas ay marating niya ang mansyon ng master at matuklasan na ito ang control house para sa mga halimaw na halaman. Ngunit nang makapasok siya upang makita ang kilalang master, ang nakita niya ay talagang nagpagulo sa kanya. Agad siyang dumampot ng isang metal na bagay at binasag ang salamin. Pabalik sa larangan ng digmaan, hingal na ang mga babae, ngunit marami pa ring halimaw na halaman na kailangan nilang labanan. Lalong lumala ang sitwasyon nang makita nilang pinahirapan si Mocha ng mga baging, at ang kanilang mga pagtatangkang kausapin si Ruby ay nabingi, at nagpatuloy siya upang hulihin silang lahat. Sa isang higanteng bowl ang baging. Dumating si Sukune sa sandaling iyon at desperadong sinabihan si Ruby na tumigil, ngunit lubos pa rin siyang nahuhumaling sa kanyang katapatan sa kanyang amo. Doon niya ibinulgar ang nakakagulat na balita na lubos na sumire sa kanya. Ang amo na kanyang pinaglilingkuran ay patay na. Idinagdag niya na alam na niya ito, ngunit patuloy lamang siyang nagbubulag-bulagan dahil ayaw niyang tanggapin ito. Ang pagkaalam ng katotohanan ay nagdulot kay Ruby ng matinding pagkasira ng isip, at nagsimula siyang gumamit ng mapanganib at ipinagbabawal na mahika na kahit si Yukari ay nagsabing imposible ng pigilan. Si Ruby ay nagbagong anyo at naging isang malaking halimaw na halaman at nagwala ng todo. Agad na pinakiusapan ni Yukari si Sukune na ipasa ang kanyang wand, habang nakalaya naman ni Kiramo ang lahat, pero napagtanto nila na sinisipsip ni Ruby ang kapangyarihan ni Mocha. Ipinaliwanag ni Yukari na ang tanging pag-asa nila ay wasakin ang wand na nagpapalakas sa mahika ni Ruby. Sa natitirang lakas, nakawala si Mocha mula sa mga baging, iniwasan ang desperadong atake ni Ruby, at tuluyang sinira ang wand. Ang pagkawasak ng wand ay nagpaalala kay Ruby sa kanyang mga alaala noong bata pa kasama ang kanyang master sa burol,
at lumuha siya bago sumabog. Sa isang malaking pagsabog, kinabukasan, labis silang nalungkot dahil hindi nila siya nailigtas, at sa sandaling yun, bumalik si Shizuka na may dalang maraming isda. Dumating na ang boss na maghahatid sa kanila pabalik sa akademya, at nakakagulat na bumaba si Jin, bitbit si Ruby sa kanyang kamay. Nagulat si Jin na kilala nila ito, at sinabi niya sa kanila na natagpuan niya lang ito sa dalampasigan at tila nagugulumihanan sa pagtatangkang protektahan ng isang bagay. Sa unang araw ng bagong semestre, si Mocha ay gaya pa rin ng dati na malapit kay Sukune at tinanong kung nakadalaw ba siya sa kanyang mga magulang noong bakasyon nila sa tag-init. Pakikipagsapalaran, pero si Bro ay tumawag lang sandali sa kanyang nanay bago sila bumalik sa Monster World. Maya-maya sa silid ng club, tuwang-tuwa sina Kiramo at Mocha sa bago nilang isyu ng pahayagan na dapat magpapakita ng mga uso sa pananamit ng mga tao sa mga estudyante ng Monster. Nang mapagdesisyonan nilang sapat na ang kanilang obra maestra para ipamahagi, kinuha nila ang lahat ng pahayagan at lumabas para ipamigay ang mga pahayagan. Gayunpaman, may isa ng club na nagbibigay ng mga pahayagan tungkol sa pananamit ng mga tao, maliban na lang na ang mga ito ay may kulay na litrato na nagpapakita ng ganda ng modelo. Sa nakitang kawalang galang na ito, si Kiramo ay talagang nawala sa wisyo at nagmarcha para humingi ng paliwanag mula sa mga gustong maging kakumpetensya. Doon nila nakilala si Kato, isang sikat na second year na nagpakilalang presidente ng Super Newspaper Club. Ipinakita niya ang isang opisyal na liham ng pag-aproba, na nagpapatunay na mayroon din siyang pahintulot na maglathala ng mga pahayagan. Gusto pa ring makipag-away ni Kiramo, kaya iminungkahi ni Kato na hayaan nilang pumili ang mga estudyante sa pamamagitan ng pagbasa sa mga pahayagan nila, at umalis sila para mamigay ng kanilang mga papeles. Sa kasamaang palad para sa grupo ni Kiramo, ang kanilang itim at puti, walang kwentang mga pahayagan ay talagang nadaig ng kompetisyon. Na literal na tinatapon ng mga estudyante ang kanilang mga papel sa basurahan na parang mga hindi gustong flyers. Lubos na nasiraan ng loob. Umiiyak silang lumapit kay Shizuka para humingi ng suporta, pero sinabi niya sa kanila na kahapon lang din niya nalaman ang tungkol sa club. Lalong lumala nang sinabi niyang alinmang newspaper club ang hindi gaanong sikat ay kailangang magsara. Habang ang lahat ay dumaranas ng matinding pagkabahala, nagliyab si Kiramo para sa laban at nagpahayag na pababagsakin niya si Kato at ang kanyang club. Sinubukan ni Mocha na imungkahi na hintayin nila si Jin dahil siya technically ang kanilang club president. Pero sumagot si Kiramo na malamang nagpapaka-weirdo na naman siya kung saan man kasama ang kamera niya. Lumabas na totoo ito, at habang ginagawa niya yon, nakita niya si Kato at agad niyang nakilala ang mukha nito. Kinabukasan, nagdesisyon sina Kiramo at Yukari na subukan ng lahat at nagbihis bilang mga katulong para makaakit ng maraming tao para sa kanilang club. Ang estratehiya ay gumagana ng maayos hanggang sa dumating ang mga kasamahan ni Kato na may mas magandang alok sa kanilang mga tagahanga. Nag-aalok ng espesyal na premyong litrato sa kanilang mga tapat na mambabasa habang nakasuot ng mga swimsuit na nakalimutan ng lahat na mayroon palang newspaper club. Sinusubukan ni Kiramo na hikayatin si Yukari na gawin din yun, pero may isang nakakadiring matabang lalaki na nagsimulang manligaw kay Yukari gamit ang kanyang negatibong aura. Sa sobrang takot ni Yukari, tumakbo siyang umiiyak, at kalaunan sa silid club, iminumungkahi ni Kiramo na dapat din silang magsuot ng swimsuit para mabawi ang kanilang audience. Nang dumating si Sakun kasama sina Mocha at Jin para pigilan ang mga plano ni Kiramo na lalong lumalala. Pagkatapos, nagbigay si Jin ng mahalagang impormasyon, ipinaliwanag na si Kato ay bahagi ng Public Safety Commission na nagpatigil sa lahat. Dumating si Shirayuki para marinig ang buong paliwanag. Nang marinig niya ito, kaya ipinaliwanag ni Jin kung paano ang Safety Commission ay halos pulis ng paaralan na nagsimula sa magandang layunin, ngunit unti-unting naging isang tiwaling organisasyon ng mga malalakas na bully na kontrolado ang buong akademya sa pamamagitan ng pananakot. Nang marinig ito, iminungkahi ni Sakun na maaari silang magsulat ng mga artikulo para ibunyag ang katiwalian ng komisyon, at si Kiramo ay sang-ayon. Ngunit pinawi ni Jin ang kanilang mga pangarap sa pagsasabing walang saysay ang kanilang mga pagsisikap at sinabihan silang sunugin ang lahat ng natitira nilang papel bago lumabas. Sa huli ay inilabas nila ang karamihan sa mga papel para sirain, at sina Mocha at Yukari ay nagtungo para kolektahin ang natitirang mga papel. Napansin ni Sakun na may hawak na mga papel si Kiramo at sinubukang makipag-usap ng masinsinan sa kanya.
Sinabi niya kay Sakun na hindi niya kayang sunugin ang lahat ng pinaghirapan nilang likhain. Noon dumating ang grupo ni Kato, at inagaw niya ang mga papel kay Kiramo. Sinubukan ni Kiramo na lumaban, ngunit pinigilan siya ni Sakun at tinanong kung ano ba talaga ang problema ni Kato sa kanilang club. Walang pakundangan niyang inamin na ayaw niya na hindi siya ang may ganap na kontrol sa lahat bago itapon ang kanilang mga papel sa apoy na parang walang pakiramdam. Sinubukan ni Kiramo na iligtas ang nasusunog na papel, pero napigilan ng mga tauhan ni Kato, habang si Kato naman ay nahuli si Sakun sa kanyang lambat at iniwan siyang nakabitin sa hangin. Pagkatapos, nag-anyo siya sa kanyang tunay na anyong gagamba. Ipinakita niya ang kanyang badge ng Safety Commission na parang lisensya ito para gumawa ng krimen, at ang kanyang mga alipin na insekto na kontrolado ang isip ay ikinulong si Kiramo sa isa pang lambat. Ipinaliwanag ni Kato na gumagamit siya ng spider poison para kontrolin ang isip ng ibang mga estudyante na nagtangkang magsimula ng kanilang sariling mga club, ginagawa silang kanyang sariling hukbo ng mga alagad. Balak na niyang bigyan si Kiramo ng parehong lason nang pigilan siya ng mga icicles ni Shirayuki. Sinubukan ni Kato na lambatin si Shirayuki rin, pero umiwas siya gamit ang kanyang kapangyarihan ng yelo habang ginamit ni Yukari ang kanyang mahika para lumikha ng mga lumulutang na batya na tuntungan para kay Mocha, para makatalon siya upang salubungin si Sakun, na nakabitin pa rin sa hangin. Gayunpaman, tinanggal ni Sakun ang kanyang rosaryo, at agad na nagising ang kanyang anyong vampira. Agad niyang nailigtas si Sakun, at nang tangkain ni Kato na aipat ama ang kanyang mga sapot sa kanya, sinambat niya lang ang mga ito at hinayla ang Spider-Woman para sa isang malakas na sipa sa mukha na nagpataas sa kanya sa hangin. Ito ay isang perpektong tulong para kay Kiramo, na agad sumunod ng isang sipa na nagpapadala sa kanya at sa kanyang hukbo ng insekto. Sa loob ng gubat, pagkatapos nyon, inilabas ni Kiramo ang natitirang bahagi ng kanilang sunog na papel, at nang makita ito, sinabi ni Sakun na ilalantad nila ang bawat miyembro ng Safety Commission sa anumang paraan. Samantala, narinig ng presidente ng Safety Commission ang tungkol sa nakakahiyang pagkatalo ni Kato at tinawag niyang handal si Sakun at ang kanyang grupo dahil hindi nila alam ang nangyari noong nakaraang taon. Sa mga sumunod na araw, habang patuloy ang pananakot ng Safety Commission sa mga club sa paaralan, si Sakun at ang mga babae ay nagtatakbuhan sa buong campus na parang mga baguhang detective na sinusubukang mangalap ng impormasyon tungkol sa tiwaling organisasyon. Pagkatapos suriin ang lahat ng mga litratong nakolekta nila, sa silid-pulungan, napagtanto nila na ang tanging pag-asa nila ay humanap ng isang taong sapat na matapang para isumbong ang komisyon. Ngunit sinabi ng mga babae na karamihan sa mga estudyante ay takot na magsalita laban sa tila mafia ng paaralan. Doon lumitaw si Shirayuki mula sa ilalim ng mesa at sinabi sa kanila na nakahanap na siya ng ilang impormante, na agad namang kumuha ng atensyon ng lahat. Lumalabas na sinusundan niya si Kuzo at ang kanyang grupo ng mga walang modo habang ginagawa nila ang kanilang karaniwang libangan na pagpapantasya sa mga babaeng estudyante. Noong mapansin nila ang kanyang kakaiba at malamig na presensya, akala nila noong una na siya'y kaibig-ibig, ngunit ang kanyang pagiging stalker ay sobra kahit para sa mga ito. Walang hiyang mga payaso na pakitunguhan, kaya sinubukan nilang tumakas. Patuloy niya silang sinundan hanggang sa nagbanta siya na gagawin silang yelo kung hindi nila sasabihin ang lahat ng alam nila tungkol sa Safety Commission. Kinabukasan, nang balikan nila ang Idol Fan Club, natuklasan nilang ito ay naging isang uri ng dambana na nakatuon sa pagsamba sa mga katangian ng kababaihan. Nang tanungin nila tungkol kay Kuzo at sa kanyang mga kaibigan, sinabi sa kanila ng mga tagahanga na kinuha na sila ng Safety Commission, at pinalaya sila Sukune at ang kanyang mga kasama dahil sa sobrang pagtatanong. Kinabukasan, nag-e-enjoy si Jin sa kanyang oras sa bubong na ginagawa ang kanyang nakaugaliang paninilip nang makita niya si Kil-Lu. Naglalakad sa buong paaralan kasama ang kanyang mga kasama. Hindi nagtagal, habang nagtuturo si Shizuka sa kanyang klase, biglang pumasok ang grupo ni Kil-Lu na parang sa kanila ang lugar. Diretso si Kil-Lu kay Sukune at basta na lamang siyang inakusahan na isa siyang tao, na ikinagulat ng lahat. Agad siyang ipinagtanggol ni Kiramo at Mocha, pero sa huli ay dinala silang lahat ng komisyon palabas ng klase na parang mga kriminal dahil sa pagiging kasabwat niya. Lumikha ito ng malaking eksena na naging usap-usapan ng lahat ng estudyante sa akademya tungkol sa nakakagulat na aligasyon na maaaring tao nga si Sukune. Nagmamasid mula sa isang sulok, naisip ni Yukari na sagipin sila. Pero pinigilan siya ni Jin at ipinaliwanag na ang pagpunta ng mag-isa.
Maging hanggal at walang saysay dahil hindi niya sila kayang dalhin ng mag-isa, kaya nagsimula siyang umiyak. Sinabi niya sa kanya na kaya niya sila binabalaan noong una. Sa punong tanggapan ng komisyon, nahihirapan si Sukune, at habang tinatanong nila siya kung isa siyang tao, patuloy niyang sinasabi na isa siyang halimaw. Pagkatapos ay ipinakita ni Killua sa kanya ang mga testimonya ng iba pang estudyante tungkol sa kanya. Bawat isa sa kanila ay nabanggit kung paano may kakaibang amoy tao si Sukune at masyadong mahina para maging tunay na halimaw. Mas lalong naging mahigpit ang pagtatanong nang ipakita nila ang mga kuha ni Kiramo at Shirayuki na sinusubukang ipagtanggol siya. Ngunit parehong napatahimik ang dalawang babae nang mapagtanto nilang hindi pa talaga nakita si Sukune na magbago sa tunay niyang anyong halimaw kahit pa sa lahat ng mga pagkakataong muntik na silang mamatay. Nung nakuha nila ang testimonya ni Tomoka, tinanong siya tungkol sa kanyang obsesyon sa dugo ni Sukune, at itinuro na ang mga vampira ay karaniwang naghahangad ng dugo ng tao higit sa lahat. Sinubukan niyang ipaliwanag na masarap lang talaga ang lasa ng dugo niya, pero pagkatapos ay naglabas sila ng isang baso ng malinis na tubig at sinimulang siya ay pahirapan para pilitin siyang sabihin ang totoo. Ipinakita naman ni Killua ang bagbog at duguan na sina Kuzo at ang kanyang mga tauhan, at ipinaliwanag kung paano nila sinabi ang lahat tungkol sa ang kanilang mga away. Sabi nila kahit gaano pa kapanganib si Sukune, hindi siya nagbabagong anyo sa tunay niyang anyo bilang isang halimaw, na ibig sabihin kailangan niyang maging tao. Habang ang mga hiyaw ni Mocha dahil sa paghihirap ay pumupuno sa silid mula sa pagpapahirap sa tubig, desperadong sinubukan ni Sukune na makawala sa kanyang pagkakatali, pero hindi niya kaya. Sinimula ni Killua na tapakan ang ulo ni Sukune habang hinihiling na ipakita niya ang tunay niyang anyo ng halimaw kung totoo nga ang sinasabi niya. At dahil wala na siyang ibang magawa, nagpasya siyang aminin na tao siya para pakawalan siya ni Killua. Nagulat sina Kiramo at Shirayuki. Marinig ito habang malungkot na nagkomento si Mocha na hindi sana niya inamin ang kanyang pagkakakilanlan. Nagalit si Kiramo at sinampal si Mocha, sinasabing naglihim siya ng impormasyon. Nang subukang awatin ni Sukune, sinabihan siya ni Kiramo na huwag makialam at ipinag-utos ni Killua na palayain ang lahat maliban kay Mocha na ikukulong sa isang espesyal na lugar dahil alam niya ang pagkakakilanlan ni Sukune at hindi niya ito iniulat. Agad na umalis ang dalawang babae nang hindi lumilingon, habang si Mocha naman ay dinala sa kanyang kulungan. Naiwan si Sukune sa lugar, at idineklara ng buong miyembro ng komisyon ng seguridad na siya at hinatulan siya ng kamatayan. Nagbalik sina Kiramo at Shirayuki sa clubroom na excited kina Yeraki at Jin, ngunit nahulog ang kanilang mga panga nang sabihin ng mga babae na si Sukune ay tao at alam na ni Mocha ang lahat ng ito. Tahimik na umalis si Shira pagkatapos nito at si Jin, na nakaramdam din ng pagtataksil, ay umalis din sa silid. Sinasabi sa kanila na wala muna siya doon at dapat nilang tiyaking humingi sila ng paumanhin sa komisyon sa kaligtasan pagkatapos ng lahat ng ito. Pagkatapos, isang anunsyo sa buong akademya ang ginawa at habang ipinarada si Sukune sa paaralan na parang isang kriminal na haharap sa parusa, ilang estudyanteng halimaw ang tahimik na nagbanggit na parusa. Parang medyo sobra, pero sinuntok ng lalaking ito ang mga iyon sa leeg dahil sa mga pinagsasabi nila. Kasabay nito, desperadong sinusubukan ni Shizuka na kumbinsihin si Katsubo na pigilan ang planong pagbitay ng komisyon, pero sinabi niya sa kanya na ito ang pinakamabuti. Doon na sumulpot si Ririko para dalhin siya sa isang jar-uri pulong kasama ang direktor ng akademya. Sa clubroom naman, nabalitaan ni Yukari na bibitayin si Sukune at agad na napaiyak si Kiramo, tinatawag na mga tanga sina Mocha at Sukune dahil sa mga ginawa nila. Samantala, hindi mapakali si Mocha sa kanyang selda at desperadong sinubukan na tanggalin ang kanyang rosaryo bago bumagsak sa lupa sa lubos na kawalan ng pag-asa. Sa lugar ng pagbitay, itinaas si Sukune, handa nang ipako sa krus, habang naghiyawan ang ibang mga estudyante. Sa opisina ng direktor, tinanong ni Shizuka kung wala ba siyang gagawin tungkol doon, at sumagot siya na dahil bibitayin si Sukune, marahil ito na nga ang kanyang kapalaran. Habang nakabitin si Sukune, inisip niya kung dapat na lang sana siyang umalis nung may pagkakataon pa siya. Pero kasabay nito ay hindi niya pinagsisihan dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang kanyang mga kaibigan, kaya sinabi niya kay Kayo na mangako na huwag siyang sasaktan. Mga kaibigan pagkatapos ng kanyang pagbitay.
Ngunit sinabi ni Kayo sa kanya na lilipulin din niya ang mga ito ng napakabilis para maipagpatuloy nila ang paglalathala ng kanilang mga pahayagan sa kabilang buhay. Samantala, nagpunta si Shirayuki sa bangin kung saan siya nailigtas ni Sukune at habang nagtatampo siya sa lahat ng nangyayari, bigla niyang narinig ang isang uwak na nagsabi sa kanya na panahon na rin niya para iligtas ito. Sa ibang lugar naman, umiiyak din si Kiramo at sinasabi kay Yukari na kung hindi ito itinago sa kanya ni Moka at Sukune, nakahanap sana siya ng paraan para makatulong. Nang sandaling yun, lumitaw ang uwak at sinabi sa kanila na may magagawa pa rin sila tungkol dito. Akala rin ni Moka na katapusan na niya, pero bigla niyang narinig na sinabi ng kanyang rosaryo na hindi siya nag-iisa. Tapos, lumitaw ang uwak doon at binaluktot ang bakal na parang goma, kaya't nakalaya siya. Gulat na gulat si Moka nang magbago ito at naging Ruby, pero sinabi ni Ruby sa kanya na hindi siya nag-iisa. Dumating din sina Kiramo, Yukari at Shirayuki sa sandaling iyon, at dahil mahilig makipag-away si Kiramo, sinampal niya ulit si Moka dahil itinago nito ang pagkatao ni Sukune sa kanya. Pagkatapos, umalis sila para iligtas ang kanilang lalaki. Nakarating sila sa lugar ng pagbitay nang nasa bingit na si Sukune na gawing barbecue at nagsimulang labanan ang mga gwardiya. Komisyon. Nang makita ito, sinabi ni Kayo na nangyayari na naman ang nangyari noong nakaraang taon kay Jin. Idinagdag niya na kasalanan niya kung bakit pinanatili pa niya ang newspaper club, pero sa pagkakataong ito, determinado siyang parusahan silang lahat. Nakita niyang pinalilipad ni Kiramo at Ruby si Sukune palayo at agad silang hinabol. Nang makita ito, hinabol naman ni Moka ang dalawa, iniwan si Shirayuki para harapin ang iba pang walang kwentang tauhan. Nakaligtas si Sukune at nagpasalamat sa dalawang babae sa pagligtas sa kanya. At bigla namang tumakbo si Moka papunta sa kanya ng tuwang-tuwa. Nag-away ang mga loko-loko dahil sa kanya, pero si Kayo biglang naghagis ng nagliliyab na punyal sa puso ni Sukune, agad siyang nasunog, halos ikamatay niya. Nagsimulang umiyak si Moka at nang mawala ng malay si Sukune, sinabi niya kung gaano siya kasaya na nakilala niya ang lahat, lalo na siya. Hiniling niya rin na protektahan niya ang iba pang miyembro ng newspaper club mula sa masasamang balak ng halimaw na yon. At sa kanya tuluyang sinira ang kanyang rosaryo bago mawala ng malay. Sumigaw si Moka sa matinding galit habang nagiging ganap na vampira, at habang sinusubukan ni Kayo na magsalita ng kung ano-ano pa, mabilis siyang sinipa ni Moka, na nagpadala sa kanya sa kawalan. Tumakbo siya pabalik para buhatin. Ang naghihingalong si Sukune, sinasabi na dapat ay may natitira pang kaunting buhay sa kanya. Tinanong ng mga babae kung ano ang balak niyang gawin, at sinabi niyang ituturok niya ang kanyang dugo sa kanya dahil nagtataglay ito ng kapangyarihang sinasabing nagbibigay ng walang hanggang buhay. Tinanong ni Kiramo kung ililigtas nito si Sukune at sumagot si Moka na mababa ang tsansa, pero wala nang ibang paraan. Sa sandaling yun, bumalik si Kayo bilang isang malakas na demonyong Sorrow na may 4 na nagliliyab na buntot, at agad na nagpakawala ng atake sa kanila. Pero biglang lumundag si Jin at hinarang ito, bumagsak agad. Pakiramdam niya ay naging duwag siya sa lahat ng oras. Nawalan na siya ng mga miyembro ng club noon, pero hindi na niya hahayaang mangyari ulit yun. Pagkatapos nito, nagboluntaryo ang mga babae na harapin ang demonyong Sorrow habang si Moka ay ginagawa ang gusto niya. Sinabi ni Moka sa kanila na maaari silang mamatay, pero sumagot sila na handa silang tanggapin yun. Kaya, binuhat ni Moka si Sukune ng paatros at kinagat si Sukune sa kanyang leeg para iturok ang kanyang dugo, na nagpakawala ng napakalaking liwanag, habang pinipigilan ng mga babae si Kayo sa abot ng kanilang makakaya. Pagkatapos ng ilang atake, pinagsama ni Yukari at Ruby ang kanilang mga mahika at nagpatawag ng isang malaking uwak na nagbigay ng matinding tama kay Kayo, na ikinagalit niya ng sobra. Habang lalo siyang nagagalit, nagbago siya sa kanyang sukdulang, anyo, na ikinagulat nilang lahat, at pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang napakalaking atake ng orb na bumagsak sa kanila sa lupa. Ngunit maaari na silang namatay kung hindi dahil kay Shirayuki na mabilis silang hinadlangan ng isang harang na yelo. Naghanda si Kayo na magpakawala ng isa pang atake para tuluyan siyang ipadala sa mundo ng mga anino. Ngunit biglang sinabi ni Moka na hindi yun mangyayari sa paningin niya. Iniwan ni Moka si Sukune at agad siyang sinimulang labanan ngunit hindi siya makapagpakawala ng isang malakas na atake, na nagpataka sa kanya kung dahil ba yun sa labis na ibinigay niya kay Sukune.
Samantala, napaluha ang ibang mga babae nang makita nilang nakahiga pa rin si Sukune na walang malay at wala ng pag-asang mabuhay pa. Pagkatapos ng ilang mahihinang sumugod, sinimula ni Kayo na bugbugin siya ng matindi bago siya itumba, at ngayong nakahiga na siya, tinapos na niya sa kanyang pinakamalakas na atake. Akala ni Kayo tapos na, pero nagulat siya nang makita si Sukune na yakap si Mocha. Nagising na siya, sinubukan ulit ni Kayo na umatake, pero biglang hinawakan siya ng lobo ni Jin at pinatalsik siya ni Mocha sa lupa sa pamamagitan ng isang sipa na nagpabagsak sa kanya. Nagtaka ang ibang estudyante kung sino ang nagpabagsak sa halimaw at sinabi ni Shizuka na si Sukune, pero nilinaw niya na hindi siya yon. Lalo pa niyang pinagtibay ang ideya na ang hinala na tao siya ay sa pilitan dahil kaya niyang talunin ang mga ganoong kalalaking halimaw, at ipinagdiwang siya ng lahat dahil sa paglaya sa kanila mula sa takot ng komisyon sa kaligtasan. Pagkatapos, nagising si Mocha sa kanyang higaan dahil sa sakit at nakita ang mga bulaklak ni Sukune, at may lumalaking tensyon sa pagitan nila. Sinubukan nilang maghalikan muli, ngunit inistorbo sila ng mga yun. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, pindutin ang like button at magkomento ng vampire sa comment section. Mag-subscribe din sa channel kung hindi ka pa nakasubscribe para sa mas maraming aksyon at adventures na puno ng plot. Kung gusto mo pa ng anime recap na katulad nito, panoorin mo ang video na ito dito.